Kung narating sa iyo ang mensaheng ito, Libra, huminto ka muna sandali. Hindi dahil may malaking kaguluhan na mangyayari, kundi dahil may isang tahimik na pagkakahanay na sa wakas ay nabubuo. May mga panahong marahang nagsasalita ang universo, kung kailan ang kasaganaan ay hindi dumarating na may ingay, kundi may ginhawa. Maaaring sa labas ay mukhang balanse ka, ngunit sa loob ay may dalang pag-aalinlangan, nagtatanong kung ang iyong pagtitiyaga ay may nakapansin ba. May nakapansin. Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa biglaang himala o mapanganib na pangako. Ito ay tungkol sa isang pagliko ng kapalaran na kalmado, hindi inaasahan, at tama sa pakiramdam. Manatili ka rito, dahil ang magbubukas ngayon ay ibinabalik ang balanse at binabago ang akala mong hinding-hindi nagagalaw. Libra, kilala ka sa balanse, pagiging makatarungan at kakayahang manatiling buo kahit pakiramdam mo ay hindi pantay ang takbo ng buhay. Tahimik kang nagbibigay, matiisin kang naghihintay, at madalas mong dinadala ang pag-aalinlangan nang hindi hinahayaang magulo ang kapayapaang nasa paligid mo. Ngunit dumarating ang sandali na bumibigat ang katahimikan, na ang pagsisikap ay tila walang nakapansin, at ang paghihintay ay sinusubok kahit ang pinakamatatag na kaluluwa. Para sa sandaling iyon ang mensaheng ito. Hindi ito pangako ng biglaang yaman o dramatikong pagbabago. Isa itong kwentong mensahe tungkol sa pagkakahanay, kung paanong dumarating ang kasaganaan kapag humuhupa ang presyon at nagiging banayad ang tamang oras. May dalang kakaibang enerhiya ang Pasko para sa Libra, hindi dahil hinihingi nito ang pagbabago, kundi dahil ibinabalik nito ang matagal nang nawawalang balanse. Ang nagsisimula ngayon ay hindi ka minamadali o binibigatan. Sinasalo ka nito. Tahimik itong pumapawi kung saan dating nanirahan ang stress. Ang panimulang ito ay nagbubukas ng isang kwento ng marahang pagwawasto, emosyonal na ginhawa, at kasaganahang ligtas sa pakiramdam, karapat-dapat at dumating sa perpektong oras. Iyan tahimik din ay pakikibaka ng Libra. Sa mahabang panahon, Libra, ang iyong paglalakbay ay hinubog ng tahimik na pagtitiis. Sa panlabas, napanatili mo ang balanse, kalmado, makatuwiran, at mahinahon, habang sa ilalim nito ay pasan mo ang mga tanong na bihira mong banggitin. Maaga mong natutunan kung paano pakalmahin ang tensyon, panatilihin ang pagiging patas, at hawakan ang timbangan kahit pakiramdam mo'y mas mabigat ang isang panig. Dahil sa lakas na yon, madalas isipin ng iba na ayos ka lang. Maging ang buhay ay tila umusad na parang hindi kailanman mauubos ang iyong pasensya. May mga sandaling bumagal ang progreso, lalo na pagdating sa seguridad at mga pinagkukunan. Hindi dahil kulang ka sa pagsisikap, kundi dahil tumangging makipag-ayon ng tamang oras. Ginawa mo ang tama, pumili ka ng maingat, umiwas ka sa pabiglang panganib, ngunit dumating pa rin ang mga resulta na huli o kalahating buo. Nakakapagod gawin ang lahat ng tama at maghintay pa rin. Ngunit naghintay ka. Tahimik. Marangal. Walang reklamo. Ang mas nagpabigat sa panahong ito ay hindi lamang ang pagkaantala, kundi ang responsibilidad na pasan mo para sa iba. Ang enerhiya ng Libra ay inuuna ang pagkakaisa, kapayapaan sa pamilya, emosyonal na katatagan, pagiging patas sa trabaho, minsan kapalit ng sariling ginhawa. Inuna mo ang pangangailangan ng iba bago ang sayo, sinasabi sa sarili na darating din ang panahon na magiging pantay ang lahat. At habang pinangangalagaan mo ang kapayapaan, tahimik namang dumarating ang stress sa mga pribadong sandali, gabing puyat, mga alalahaning hindi binibigkas, mga kalkulasyong ikaw lang ang nakakaalam. Hindi sayang ang kabanatang ito. Hinuhubog ka nito. Hindi ka binabaliwala ng universo, pinagmamasdan nito kung paano mo binuhat ang bigat ng hindi nagiging mapait. Tinitingnan nito kung paano mo pinili ang balance, kaysa desperasyon, ang linaw kaysa mga shortcut. Marami ang humahabol sa kasaganaan kapag tumitindi ang presyon. Ikaw, pinili mo ang pagpipigil. At mahalaga ang pagpiling iyon. May mga aral dito tungkol sa hangganan, sa halaga, sa pagtitiwala sa sarili nang hindi pinipilit ang mga kinalabasan. Natutunan mong umupo sa gitna ng kawalan ng katiyakan nang hindi ito hinahayaang tukuyin ka. Natutunan mong ang tunay na balanse ay hindi perpekto, kundi pasensya. At kahit tahimik, minsan sobra pa sa tahimik, itinayo ng yugtong ito ang pundasyong kayang magdala ng isang bagay na pamatagalan. Kaya hindi nagsisimula ang kwentong ito sa biglaang swerte o maingay na gantimpala. Nagsisimula ito sa pagkilala. Pagkilala sa mga pasaning dinala mo ng walang palakpak. Pagkilala sa kapayapaang iningatan mo kahit mas madali sanang mag-react.
Pagkilala sa isang Libra na nanatiling sentro habang hinihintay ang buhay na salubungin ka sa gitna. Bakit pinaghintay ay ng universo? Libra, ang paghihintay ay hindi kailanman inilaan upang parusahan ka. Ito ay ginawa upang protektahan ka. May malinaw na pagkakaiba ang pagkaantala at pagtanggi, at ang panahong ito ay tungkol sa una, hindi sa pangalawa. Kilala ng universo ang iyong likas na pagkatao. Hindi ka humahabol ng padalos-dalos, at hindi ka kumakapit sa anumang hindi matatag para lamang makaramdam ng pansamantalang seguridad. Dahil dito, ang nakalaan para sa iyo ay kailangang dumating ng tama, hindi lang ng mabilis. Kung dumating ang kasaganaan ng mas maaga, darating ito habang may mga bahagi pang hindi balanse. Susunod ang presyon. Hihigit ang responsibilidad kaysa ginhawa. Maaaring tumanggap ka ng mga pagkakataong sobra ang hinihingi, o salaping mas nagdadala ng stress kaysa suporta. Kaya pumasok ang tamang oras bilang panangga, hindi upang subukin ang iyong pananampalataya, kundi upang tiyaking kapag dumating ang kasaganaan, mananatili ito. Habang tila walang gumagalaw sa labas, may malalalim na pagbabagong nagaganap sa loob mo. Natutunan mo ang pagkilatis, kung paano tumanggi ng walang konsensya, kung paano kilalanin ang sarili mong halaga ng hindi naghahanap ng pagpapatunay, at kung paano ihinto ang labis na pagbibigay para lamang mapanatili ang pagiging patas. Madalas iniisip ng enerhiya ng Libra na ang balanse ay pantay na pagbibigay, ngunit may mas malalim na aral na itinuro ang universo, ang balanse ay marunong ding tumanggap. Hinasa ng paghihintay ang iyong pakiramdam. Naging mas mapili ka, mas hindi pa bigla-bigla. Tumigil ka sa pamimilit ng mga kinalabasan at nagsimulang makinig sa iyong enerhiya, sa iyong hangganan, sa iyong intuisyon. Mahalaga ang paglaking iyon. Ang kasaganaan ay hindi naninirahan kung saan mahina ang hangganan o kung saan nakasalalay ang halaga ng sarili sa pagsang-ayon ng iba. Kailangan ito ng isang kalmado at matatag na pundasyon at iyon mismo ang binubuo mo. Sa panlabas, maaaring mukhang walang nangyayari. Ngunit sa loob, lahat ay nagkakahanay. Inaayos ng universo ang oras, inililihis ang mga pangyayari, at inaalis ang mga landas na sa huli ay magpapagod lamang sa iyo. Ang katahimikan na naramdaman mo ay hindi kawalan, ito ay maingat na paghahanda. Kaya ang susunod na pagbabago ay hindi magmumukhang magulo o nakalulunod. Ito ay mararamdaman mong natural. Karapat-dapat. Pamilyar sa paraang nagdudulot ng ginhawa, hindi pagkabigla. Hindi ka minadali ng universo tungo sa isang panandalian. Hinintay ka nito hanggang ang iyong balanse ay sapat na tibay upang magdala ng isang bagay na pamatagalan. Hindi na sayang ang iyong pasensya. Ito ang huling pag-aayos bago dumating ang mga bagay sa anyong tunay na susuporta sa iyo, emosyonal, pinansyal, at enerhiya. Enerhiya ng Pasko ili pagpapanumbalik. Para sa Libra, ang enerhiya ng Pasko ay hindi dumarating bilang ingay o palabas. Ito ay dumarating bilang pagpapanumbalik. Isang panahon ito kung saan marahang inaayos ang kawalan ng balance, kung saan ang mga bahagyang lumihis ay muling nagkakahanay ng walang pamimilit. Maaari mo itong mapansin muna sa mga banayad na paraan, mas magaang na pakiramdam, mas kalmadong isip, o ang pakiramdam na unti-unting nababawasan ang presyon. Hindi ito mga pagkakataon lamang. Mga senyales ito na bumabalik na ang pagkakaisa. May dalang simbolikong enerhiya ang Pasko, liwanag matapos ang mahabang katahimikan, at malalim itong tumutugma sa Libra. Matagal kang naging tagapagdikit ng mga bagay, tagapag-ingat ng kapayapaan, tagapantay ng timbangan kahit pagod ka na. Ngayon, lumilipat ang enerhiya mula sa pagsisikap patungo sa suporta. Mula sa pagbubuhat patungo sa ikaw ang binubuhat. Hindi nito hinihingi ang aksyon mo, lumilikha ito ng espasyo para sa ginhawa. Ang pagpapanumbalik na ito ay emosyonal muna bago maging material. Ang stress na matagal nang nananatili ng walang malinaw na dahilan ay nagsisimulang mawala. Mas gumagaan ang mga usapan. Mas hindi mabigat ang mga desisyon. Maaari mong mapansin na mas mahimbing ang tulog mo o mas malalim ang iyong paghinga, parang sa wakas ay naniniwala na ang katawan mo na ligtas ng magpahinga. Ang emosyonal na katahimikang ito ay hindi hiwalay sa kasaganaan, ito ang pintuan patungo rito. Kapag bumalik ang balanse sa loob, sumusunod ang panlabas na buhay. Natural na nagkakahanay ang mga oportunidad kapag hindi mo na pinipilit ang mga kinalabasan. Dumarating ang suporta kapag tumigil ka sa paghahanda sa pagkadismaya. Tahimik gumagawa ang enerhiya ng Pasko, inaayos ang hindi kayang ituwid ng pagsisikap lamang.
Pinapalitan nito ang pagmamadali ng tiwala at ang tensyon ng katatagan. Para sa Libra, ang panahong ito ay hindi tungkol sa pagtanggap ng isang makislap na bagay. Ito ay tungkol sa pagtanggap ng isang tamang bagay. Isang bagay na akma sa buhay mo nang hindi sinisira ang iyong kapayapaan. Isang kasaganahang marahang sumasama sa iyo, hindi humihingi ng sakripisyo. Ito ang uri ng biyayang tumatagal dahil nakaugat ito sa pagkakahanay. Maaaring hindi mo matukoy ang iisang sandali kung kailan biglang nagbago ang lahat. Sa halip, mararamdaman mo itong unti-unting nagbubukas, parang isang timbangan na dahan-dahang bumabalik sa gitna. At habang bumabalik ang balanse, mauunawaan mong hindi ka kailanman hinihinga ng universo na maghirap pa. Hinintay lamang nito ang tamang sandali upang ibalik ang mga pasaning matagal mong binuhat ng mag-isa. Ipinaliliwanag Venje, hindi inaasahang kasaganaan. Kapag dumarating ang kasaganaan para sa'yo, Libra, hindi ito nagpapakilala ng maingay. Hindi ito biglang sumusugod o hinihiling na ayusin mo ang buong buhay mo sa magdamag. Kaya ito hindi inaasahan, hindi dahil biglaan, kundi dahil dumarating ito ng walang presyon. Maaaring inakala mo noon na ang kasaganaan ay isang dramatikong pangyayari, isang bagay na pipilitin kang magmadali o sumugal. Ngunit ang dumarating ngayon ay kalmado, sumusuporta, at nakakagulat na natural. Ang hindi inaasahang kasaganaan para sa iyo ay lumilitaw sa mga paraang nagbabawas ng bigat imbes na magdagdag nito. Maaaring ito ay isang ginhawang pinansyal na nagpapatatag sa halip na bumigat. Isang oportunidad na sumasabay sa ritmo mo sa halip na gumulo rito. Isang tulong na dumarating sa eksaktong sandaling tahimik mo nang inaayos ang lahat mag-isa. Hindi ka nito pinipilit pumili sa pagitan ng kapayapaan at pag-unlad. Pinapahintulutan nitong magsama ang dalawa. Mahalaga ito dahil ang enerhiya ng Libra ay likas na sensitibo sa kawalan ng balanse. Ang sobra at mabilis ay madaling makapagtabingi ng timbangan. Nauunawaan ito ng universo. Kaya ang dumarating ngayon ay sukat, pinag-isipan, at nakaayon. Hindi ka nito hinihinga ng paliwanag o patunay kung bakit mo ito karapat-dapat. Sinusuportahan ka lamang nito kung saan matagal nang kulang ang suporta. Mapapansin mo ring may dalanggaan ang kasaganang ito. Hindi na tensyonado ang pakiramdam sa pera. Mas malinaw ang mga desisyon. Ang pagpaplano ay hindi na pabigat. May espasyo na ulit para huminga. At sa espasyong iyon, unti-unting bumabalik ang kumpiyansa, hindi iyong maingay, kundi ang tahimik na katiyakan na sa wakas ay gumagana na ang mga bagay kasama mo, hindi laban sayo. Ang dahilan kung bakit hindi inaasahan ang kasaganang ito ay emosyonal din. Maaaring mapagtanto mong tumigil ka na sa pag-asa sa ilang bagay, hindi dahil sumuko ka, kundi dahil natutunan mong mabuhay kahit wala ang mga yon. Kaya kapag dumarating sila ngayon, para silang banayad na paalala na nakita ang iyong pasensya. Na mahalaga ang iyong katahimikan. Na ang balanse ay ibinabalik sa paraang iginagalang ang iyong likas na pagkatao. Hindi ito kasaganahang humihingi ng sakripisyo. Hindi ka nito pinipilit magpakalabis, magpakapagod, o patunayan ang sarili. Sinasalubong ka nito kung nasaan ka ngayon. Sumasama ito sa buhay mo sa halip na guluhin ito. At dahil doon, nanatili ito. Para sa Libra, ang kasaganahang tumatagal ay kailangang tama ang pakiramdam sa katawan at isipan, hindi lang maganda sa papel. Ang dumarating ngayon ay nakaayon sa iyong mga pinahahalagahan, sa iyong mga hangganan, at sa iyong pakiramdam ng pagiging patas. Iginagalang nito ang iyong kapayapaan. Sinusuportahan nito ang iyong paglago ng walang presyon. Kaya balang araw, kapag lumingon ka pabalik, mauunawaan mo ang paghihintay, hindi bilang nasayang na oras, kundi bilang paghahanda upang tanggapin ang isang bagay na sa wakas ay akma. Isang bagay na nagdadala ng ginhawa, balanse, at isang tahimik na pakiramdam ng seguridad na hindi nawawala kapag lumipas na ang sandali. Iyon din nagbabago pagkatapos ng pagbabagong iki. Pagkatapos ng pagbabagong ito, Libra, hindi biglang nagiging perpekto ang buhay, ngunit nagiging mas magaan itong tahakin. Ang bigat na matagal mong binuhat ay nagsisimulang maipamahagi. Hindi mo na mararamdaman na palagi kang bumabawi, umaangkop, o nag-aayos ng lahat ng mag-isa. Bumabalik ang balance hindi dahil pantay ang lahat, kundi dahil sa wakas ay sumasabay na ang suporta sa iyong pagsisikap. Isa sa mga unang pagbabagong mapapansin mo ay ang emosyonal na katatagan. Ang mga desisyong dati nakakapagod ay nagiging mas kayang harapin. Mas nagtitiwala ka sa sarili mo. Mas kaunti ang pag-aalinlangan. Unti-unting nawawala ang pangangailangang himayin ang bawat posibleng resulta,
napapalitan ng isang tahimik na kumpiyansa na magiging maayos ang mga bagay kahit hindi mo kontrolado ang bawat detalye. Hindi ito kawalang pakialam, ito ay pagkakahanay. Sa usaping pinansyal, humuhupa ang presyon. Ang pera ay hindi na pangunahing pinagmumula ng kaba, kundi nagiging kasangkapan. Tumitigil ka sa palaging paghahanda sa pagkawala at nagsisimula kang magplano ng may linaw. May espasyo na para mag-isip lampas sa simpleng pag-survive, patungo sa ginhawa, katatagan, at mga pagpiling sumusuporta sa iyong kapakanan. Maaaring hindi mo maramdaman na mayaman ka, ngunit ramdam mo ang seguridad at makapangyarihan ang pakiramdam na iyon. Nagbabago rin ang paraan ng pakikitungo mo sa iba. Humihinto ka sa pagbubuhat ng responsibilidad na hindi naman sayo. Nagiging natural ang mga hangganan, hindi makasarili. Nauunawaan mong ang pagiging patas ay hindi nangangahulugang isakripisyo ang sarili. Ang pagbibigay ay hindi na nakakaubos dahil hindi ka na nagbibigay mula sa kawalan. Sa wakas, ang balanse ay nagiging kapwa. Marahil ang pinakamahalagang pagbabago ay panloob. Pinapayagan mo ang sarili mong tumanggap ng walang guilt. Kapag dumarating ang suporta, hindi mo ito kinukwestiyon o minamaliit. Tinatanggap mo ito bilang bahagi ng agos na pinaghirapan mo sa pamamagitan ng pasensya at paglago. May kapayapaan sa pagkaalam na hindi mo kailangang maghirap para maging karapat-dapat sa katatagan. Ang yugtong ito ay pagbabalik sa sarili, sa bersyon mo na hindi palaging nakikipag-ayos sa pagitan ng kapayapaan at pag-unlad. Mas nakikipagtulungan ang buhay. Mas mabait ang timing. At kahit may mga hamon pa ring darating, hindi na sila nakapanlulumong harapin. Ang pinakanagbabago ay ang relasyon mo sa paghihintay. Hindi mo na ito kinatatakutan dahil nakita mo na kung ano ang kayang dalhin ng tamang pagkakahanay. Ang balanse ay hindi na isang bagay na hinahabol. Ito ay nagiging espasyong tinitirhan mo, matatag, sinusuportahan, at pangmatagalan. Libra, ito ang mensaheng malinaw na nais iparating ng universo sa iyo, hindi ka kailanman nakalimutan. Bawat sandaling pinili mo ang balance, kaysa pabigla-bigla, ang pasensya kaysa takot, at ang kapayapaan kaysa presyon ay napansin. Ginagabayan ka kahit sa katahimikan. Lalo na sa katahimikan. Ang inakala mong paghihintay ay pagkakahanay. Ang inakala mong pagkahinto ay pagwawasto. Hindi ka ginagantimpalaan ng universo sa pamamagitan ng pagbibigay ng bigat. Ginagantimpalaan ka nito sa pamamagitan ng pagpapatatag. Sa pagdadala ng kailangan mo sa paraang hindi ginugulo ang iyong sentro. Kaya ang dumarating ngayon ay kalmado, hindi magulo, sumusuporta, hindi humihingi. Hindi ka nilikha upang maghirap para sa bagay na nakaayon sa iyo. Magtiwala ka sa yugtong ito. Magtiwala na ang dumarating ngayon ay mananatili dahil dumating ito ng tama. Hindi mo na kailangang questionin ang iyong halaga o ang tamang oras. Hindi mo na kailangang magbigay ng labis para lamang mapanatili ang pagiging patas. Bumabalik sa iyo ang balance ng kusa, walang pilit, walang puwersa. Tanggapin mo ang dumarating ng bukas ang loob. Hayaan mong palitan ng ginhawa ang tensyon. Hayaan mong palitan ng katatagan ang pag-aalinlangan. Hindi ka hinihina ng universo na magmadali. Hinihiling lamang nito na tumayo ka kung nasaan ka ngayon, nakaugat, handa, at pahintulutan ang matagal nang inihahanda para sa iyo na sa wakas ay salubungin ka sa gitna. Kung tumugma sa iyo ang mensaheng ito, Libra, ituring mo ito bilang kumpirmasyon, hindi pagmamadali. Hindi mo kailangang kumilos agad o baguhin ang lahat sa magdamag. Manatili ka lang sa kasalukuyan. Pansinin kung saan nagsisimulang gumaan ang buhay. Pansinin kung saan dumarating ang suporta ng walang hirap. Ito ang mga senyales ng pagkakahanay, at mas lalong lumalakas ang mga ito kapag sinasalubong ng pasasalamat imbes na takot. Nagawa mo na ang pinakamahirap na bahagi. Naghintay ka nang hindi nawawala ang sarili mo. Nanatili kang balance kahit pakiramdam mo ay hindi pantay ang mga bagay. Ngayon, hayaan mong tumugon ang buhay. Pahintulutan mong tumanggap ng hindi kinukwestiyon. Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa paghahabol ng kasaganaan, ito ay tungkol sa pagkilala kapag dumarating na ito. Kung nararamdaman mong gabay ka, maglaan ng sandali upang ilike ang mensaheng ito, mag-subscribe o mag-iwan ng komento. Hindi bilang obligasyon, kundi bilang tahimik na pagkilala sa iyong pinagdaanan. Minsan, ang pinakasimpleng kilos ang siyang nag-aangkla ng enerhiyang pinapasok mo. Dalhin mo ang katahimikang ito. Hayaan mo itong hubugin ang iyong mga desisyon, mga iniisip at mga inaasahan. Ang balanse ay hindi na isang bagay na hinihintay mo.
Ito ay isang bagay na binabalikan mo, matatag, sinusuportahan, at handa sa kung ano man ang susunod.